Historical revisionism. Malaking salita, no? At madalas kapag naririnig natin yan, parang ang bigat, parang may mali. Pero, paano ko sabihin ko sa inyo na kailangan yan para maitama ang mga pagpakamali sa kasaysayan? Sa ating pagtatalakay ngayon, sisilipin natin kung kailan ito nagiging makina ng katotohanan at kung kailan naman ito nagiging sandata ng kasinungalingan. Kasi madalas nating isipin na ang kasaysayan parang nakaukit na yan sa bato, fixed, hindi na pwedeng galawin. Pero ang totoo, ang kasaysayan ay isang buhay na larangan, patuloy na binubuo at binabago. Ang malaking tanong, ang pagbabago ba ay laging para sa ikabubuti o minsan para sa ikasasama? So ito ang magiging biyahe natin. Titignan natin kung paano nga ba nagbabago ang kasaysayan, ano yung dalawang klase ng revisionismo, at ano ang papel nating lahat sa laban na ito para sa katotohanan. Okay? Game na? Tara, simulan na natin. Okay, diretso na tayo sa pinakapuso ng usapan, ang dalawang uri ng revisionismo. Kasi, linawin natin, hindi lahat ng pagbabago sa kasaysayan ay pare-pareho. May revisionismong nagtatama at meron ding nanlilinlang. Ayan, kitang-kita yung pagkakaiba. Sa isang banda, meron tayong tinatawag na scholarly revisionism. Ang goal niyan, simple lang, mas mapalapit sa katotohanan. Pagka may bagong ebidensya, itinatama ang record. Sa kabilang banda naman, andyan ang historical negationism. Iba ang laro dito. Ang layunin ay baluktutin ng katotohanan para sa pansariling interes. So, itong scholarly revisionism, ito yung good guy. Ito ang makina ng kasaysayan, hindi ito pagbubura, kundi paglilinaw. Ito yung tuloy-tuloy na trabaho ng mga historiador para siguruhin na ang kwento ng nakaraan ay mas tumpak, mas buo at mas makatotohanan. At ito naman ang kalaban ng katotohanan, ang negationism, isang diretsahang pag-atake sa kasaysayan. Ang layunin? Manlinlang, magtago ng kasalanan, gumawa ng peking bayani para sa isang political agenda. Sa madaling salita, propaganda ito, hindi kasaysayan. Okay, para mas maintindihan natin yung scholarly revisionism, magbigay tayo ng mga totoong halimbawa. Tingnan natin kung paano itinuwid ng mga historiador ang mga matagal ng pinaniniwalaan sa ating kasaysayan. Pakinggan nyo to. Grabe, di ba? Parang ang brutal. Yan daw ay isang batas mula sa Kodigo ni Calantiao na inakala nating lahat na totoo noong bago pa dumating ang mga Espanyol. Isipin nyo, itinuro to sa mga eskwelahan, naging parte ng mga libro. Tinanggap natin bilang katotohanan. Pero, totoo nga ba talaga ito? Dito na ngayon papasok ang trabaho ng isang historiador. At heto na ang resulta ng investigasyon. Salamat sa historiador na si William Henry Scott, nalaman natin na isa pala itong malaking hoax. Halimbawa, yung salitang oras, imposibleng ginamit yan noong panahon na yon. At yung mga parusa, sobrang salungat sa lahat ng ebidensya tungkol sa ating mga ninuno. Perfect example ito ng scholarly revisionism na gumagana, paggamit ng ebidensya para itama ang kasaysayan. Pero teka, hindi lang sa pagdebunk ng mga peke umiikot ang revisionismo. Minsan, tungkol din ito sa pagtingin sa parehong mga pangyayari pero mula sa isang uplang bagong anggulo. Halimbawa, noong dekada 60 at 70, may mga historiador tulad ni Teodoro Agoncillo na nagsabing, teka muna, bakit natin tinitingnan ang kasaysayan natin mula sa mata ng mga mananakop? So binago nila yung lente, tiningnan nila ito mula sa pananaw ng ordinaryong Pilipino, binigyan ng boses yung masa. At isa rin yan sa pinakamahalagang uri ng lehitimong revisionismo. Ngayon, pumunta naman tayo sa madilim na bahagi. Paano kapag ang kasaysayan ay sinasadyang baluktun para maging armas sa politika? Ito na yung tinatawag nating negationism. Isang napakakilalang halimbawa ay ang pag-angkin ni Ferdinand Marcos na siya raw ay isang super decorated hero ng World War II. Naging malaking bahagi yan ng imahe niya sa politika. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng mga ebidensya? Eto yung sagot. Direkta mula sa mga records ng US Army. Isang salita, fraudulent, mapanlinlang, malinaw na malinaw. Ang mismong ebidensya ang sumisira sa kwento. At ang mahalaga dito ay yung proseso. Tiningnan ng mga historiador yung mga primaryang dokumento, yung mga US military archives, at doon napatunayan na hindi talaga kinilala ang sinasabi niyang guerrilla unit. Ito'y isang malinaw na kaso ng paggamit ng kasinungalingan para sa political gain.
Isa pang napakasensitibong pangyayari na sinubukang burahin ng ilan ay ang Jabida Massacre. Yung massacre na yan noong 1968 ang direktang nagsilang sa mga separatistang kilusan sa Mindanao. Isa itong napakahalagang turning point sa ating kasaysayan. So bakit may mga taong gustong sabihin na hindi ito nangyari? Simple lang, ang pagtanggi o denial ay isang taktika ng negationism. Kapag itinanggi mo ang isang krimen, sinusubukan mong takasan ang pananagutan. At ang epekto nito? Mas lalong lumalala ang hidwaan dahil binabaliwala ang isang napakalalim na sugat. So ano ngayon ang point ng lahat ng ito para sa atin na hindi naman mga profesional na historiador? Well, dito natin makikita na lahat tayo may papel na ginagampanan. Sabi nga, ang kasaysayan ay isang walang tigil na usapan sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. At sa usapang yan, ang sinumpaan tungkulin ng isang tunay na historiador ay maging tagapagtanggol ng katotohanan gamit ang ebidensya para labanan ang mga gustong manlinlang. At dito, lahat tayo pwedeng maging parang mga history detective. Sa turing may mababasa kayo online, 3 tanong lang ang kailangan niyong tandaan. Una, sino ba ang nagsasabi nito at ano ang ahenda niya? Pangalawa, naasaan ang ebidensya? May pruweba ba siya? At pangatlo, ano ba talagang intensyon? Hanapin ang totoo o magtakip ng mali? Napakasimpleng gabay para protektahan ang sarili natin sa disinformasyon. Sa huli, tandaan natin, ang kasaysayan ay hindi lang basta koleksyon ng mga petsa at pangalan sa libro. Ito ay isang aktibong larangan ng labanan, laban sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, ng alaala at ng paglimot. Kaya ang tanong ko para sa inyo, sa laban na to, saan ka tatayo? Salamat sa pagsama.